kibaw mo, sugod tong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na tong na-declare ko na mudagan ko og president. Daghan kaayo ang nag-cancel o ilahang mga invitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto nga matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. So, magpasalamat ko kay nagitagaan gihapon ko ninyo og oras o higayon na makauban mo, makahatag og mensahe para sa inyong convention. Ang ikaduha na akong pagpasalamat, mao ang pasalamat nako personal sa inyong tanan sa padayon ninyo nga pagsalig ug suporta sa ako ug sa amoang opisina ug sa ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Dako kaayo tabang kanamo ang inyong suporta. Ang sunod na pagpasalamat mao ang gikan sa amoang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo ni og utang makabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Kay bawo mo ang amoang gahom dili siya gikan sa amoang apelyido, dili siya gikan sa amoang pamilya, dili siya gikan sa amo ang mga posisyon dinhi sa Davao, kundi gikan siya sa inyong tanan, mga kaigsuonan ng Pilipinas. Kamo ang nagtukoy, kamo ang naghatag sa amo sa posisyon, kamo ang naghatag sa amo sa gahom nga ginakuptan namo karon. Mao na ang amo ang pasalamat di gyud mahurot kay dako kaayo siya nga utang na kabubuton namo kaninyong tanan. Ang sunod nga pagpasalamat maugikan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nagbisita ko sa iya atong bulan sa Enero, duha ko kasimana nga naking-istorya sa iyaha o pirmi niyang ginausab-usab kanako nga ipaabot sa tanan. Nun siya ipaabot sa tanang maminaw nga Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilahang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Napaabot niya ang iyang walay puas na pasalamat kaninyong tanan. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about the EDSA People Power Revolution in relation to your team. 40 years ago, on the streets of EDSA, unarmed Filipinos faced tanks with nothing but courage in their hearts. They stood for one thing: accountability. Today, you are gathered under the theme, Lead, Grow, Excel. In a time of rising public desperation, where people are betrayed by the very inaction and indifference of government institutions, your theme is not mere words or decorations. They question what you stand for. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes
and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt, that is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. To our accountants and finance officers, you are the unseen guardians of public trust. Your signature can release funds, or it can stop abuse. When the numbers do not add up, courage means saying no, even when it is uncomfortable, even when it is lonely. To our punong barangays, treasurers, and SK leaders, the we must all lead with principle, grow with integrity, and excel not by compliance alone, but with courage in our hearts. Accountability is a lonely road. Monang daghan ang muhilom na lang. And in the Philippines, it is a lonely road to nowhere. To stand firm in the face of threats, harassment, and bribery requires courage. But remember, when you feel lonely, every time you uphold what is right, you honor the spirit of people power. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about the EDSA